Nakikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Kumpirmado na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na-misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Okay, a round of applause. Ayan, okay. Maliwanag po hindi po totoong makakauwi po itong si dating President Duterte. Na-misinterpret lang daw po ng kanyang mga supporters. Itong sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Walang tingin ko naman dyan, in my own opinion, kaya po yan nasabi ni Sara Duterte or nasabi po yan ni Vice President Sara Duterte ay para muling buhayin yung mga natutulog na dugo ng mga supporters ng mga Duterte. Pag kasi po muling nabuhay yung kanilang mga dugo, maglalabasan po yan. Muli po yung iingay dahan-dahan habang dumadami. Binubuhay po nila yung dugo nitong mga supporters ng Duterte. Kasi po, ang talagang may mga supporters po dito ay yung dating si President Rodrigo Roa Duterte. Yan talagang alam po natin na napakadami pa rin po until now na sumusuporta po dyan kay Digong. Instead po dito kaya Vice President Sara Duterte. So alam na po kasi siguro ni Sara Duterte na talagang bumababa na po ang paningin ng mga taong bayan sa kanya. Kaya muli po niyang binuhay ang dugo ng mga natutulog na supporters dito pong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kayo naman pong mga nanonood or nakikinig na mga supporters ng Duterte. Bago po kayo magbunyi, pag-aralan nyo po muna yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte. Tignan nyo po yung pinaka-konteksto ng sinabi niya. Tignan nyo po, panoorin nyo, pakinggan ninyo, para maintindihan po ninyo ang katotohanan. Diba? Ganun lang po yun. Katulad po namin, kahit nanonood lang po kami, alam po namin yung pinanonood namin. Alam po namin kung totoo or hindi, kung ano yung tunay na konteksto ng videos, yung sinabi dun sa videos, alam po namin. Okay? Sorry na lang po kasi hindi po makakauwi itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga po, by November, mag-uumpisa po yung kanyang trial. At about naman po dun sa kumakalat na issues sa social media na about sa US na pinatatanggal na po itong International Criminal Court, hindi po yon mangyayari. At si PBBM na rin po ang tumindig na hindi po aalis sa ICC that time nung nasa ICC pa po tayo. Hahayaan niya pong gumulong yung trial na yan kay dating President Duterte. So, hindi rin po totoo yung pinakakalat na fake news nitong si Harry Roque. Kasi nga po, may mga umalis po na mga bansa dyan po sa ICC. So, wala po tayong kinalaman doon dahil kahit po tayo, wala na po tayo sa ICC. So, kaya po nandun si dating President Duterte kasi yung inimbestigahan pong kaso niya is yung kasanib pa po tayo ng ICC that time. Kaya nga po, Interpol po yung nag-asikaso niyan, yung International Police. Kasi wala na po tayo sa International Court. Kaya pasensya na po, hindi po makakauwi
itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Igalang na lang po natin ang batas. Hayaan po natin gumulong yung kanyang trial. Well, pag napatunayan po na wala pong base yung kanyang mga kaso, makakauwi po ang inyong tatay. Okay? Okay, yun lang po Pasensya na po. Okay, palagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa comment section. Isa-isa po nating babasahin at sasagutin ang inyong mga komento. Okay, wag nyo na rin pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.